bulag-bulagan sa nangyayari sa ating bansa. Malakas, malakas! Plankton, pero napirmahan, nawawala na yung dalawang nagsasayaw. Parang mas sumami yung dancer. Kaya mahirap na talagang matuntun kung sino-sino sila. Pero isa lang yan, di ba? When we put yung blame, syempre, hindi natin i-blame yung mga tao yung pinakamataas. Command responsibility. Oo. Lahat yan ay command responsibility ng pinakamataas na ginagawa ng gobyerno. Di ba sinabi na, meron kaya nga tayo may power to veto? Pag may mali on the spot, sino may authority to do that? Pero Penny, makapagbigay lang po ng konting komento. At least po sa aming mga listeners, nung mga nakaraang kapihan, nabanggit ko na po sa inyo ito, na during the time of the former president, wala pong insertions. At least ngayon po, nadinig nyo na mismo sa ating dating kalihim ng DPM na walang insertions. At nung nagkaroon ng pagtangka na magkaroon ng insertion, hindi ito ay binito ng presidente at nagkaroon ng marching order henceforth. Ayaw ko nang mangyari ito. At dahil dito, kailangan mag-usap na kayo. Bago pa man mapirmahan ito, mag-usap na kayo ano ang mga kailangan. Kasi kailangan idaan natin sa tamang proseso. Okay. Doon sa sinasabi na pumirma na may blanco, yung binigay, ang intindi ko po ang binigay na doon sa pumirma, kumpleto. Yung proseso muna bago ibinigay sa kanya, yun ang nagkaroon ng blanco. Doon. At hanggang ngayon po ay isipan pa rin ho sa taong bayan kasi hindi na po ito itinalakay. Pero sa ganitong pagkakataon, dapat po ipaalala natin. Bakit? Pera ho ng taong bayan mo ang pinag-uusapan. Kahit sabihin nyo na ho, 2023 to 2025 yan, hindi natatapos ang usapin. In fact, ipaalala ko lang sa inyo naalala niyo po nung People's Initiative, yung sa charter change, okay? Naalala ko po noon, nagkomento na ng COMELEC, ang budget namin ito lang, nagulat kami bakit kami nadagdagan. Okay? I think that was in anticipation na magkakaroon ng referendum kung magkakaroon. To me, personal ko lang pong opinion yon. Pero ano po ang punto natin dito? Ang sinasabi ko lang nung panahon po ni President Duterte, walang ganyang mga usapin. Malinaw sa lahat ng ahensya ano ang aming budget. Kaya masasabi kong transparent ang pag-prepare. Bakit importante yung usaping budget? Kasi dito ho tatakbo kung paano patatakbuhin ang gobyerno. Kung hindi ho ito malinaw sa taong bayan, umpisa na ho yan ng corruption. Tama ka dyan. May tama. Kaya alam mo, dugtungan ko lang Attorney Miguel. Kapag once na hindi nilalatag sa taong bayan ng katotohanan, importante talaga ng panahon ng FPRRD yung transparency. Kasi when you say transparency, karugtong ng honesty. Diba? So lahat ng mga pinatawan ng FPRRD ng araw, walang makamo sa ilong. Dahil wala, bago magsimami. Hindi sumusunod yung ilong, di ba? Kaya nga sabi, ang tawag sa dapat sa inyo dati si Honesta at saka si Honesto. Hindi tatama sa ilong. Dahil pag nakita yan ng Presidente, humahabang ilong mo, yari ka. Diba? At saka may sasalaan, Attorney Yvette, yung sinasabi mo kanina, anong dapat mong ikatakot na maglatag at ilagay at paalam sa taong bayan yung katotohanan kung wala kang tinatago? correct. Ngayon, that's the reason why hindi naglalatag.
Pagkatapos lumulundag tayo ng iba't ibang istorya na natatabunan na yung hindi pa nasasagot, na dapat nagpapaliwanag tayo sa taong bayan. Ano na naman ang sasabihin nila? Ano bang pakailan ninyo? Anong alam nyo? Nagdudulong-dulong na naman kayo? No! Bilang taxpayer, bilang Pilipino, karapatan nating malaman kung ano na ang nangyayari sa ating bayan. Kasi kapag tahimik ka, good job ka. Pero alam mo, wala kang pakinabang, wala kang kwentang tao, wala kang kwentang Pilipino. Kapag pinapabayaan mo, na nilalapastangan na ang ating bayan, pati yung kaalaman na dapat ibinibigay sa atin, hindi nila ibinibigay. Bakit? Dahil wala silang respeto sa atin. Di ba? Tama po yun. Kaya nga po, hindi ba, talking about accountability, kaya nga po every Monday, merong ulat sa taong bayan si Presidente. Kung may mga kontrobersya, nakaharap talaga yung cabinet secretary para magpaliwanag. Pero pag wala kang tinatago, mayayabang ang cabinet secretary. Sige, sana ako tanungin kasi may mga bibigla. Oo. Laging dapat may accomplishment. Kaya pag talagang masipag ba, nagawa mo ng tamang yung trabaho, wala kang dapat ikatakot. Ngayon, pag natutulong ka sa pansiteria, magtago ka na. Di ba? Tama po And yun. moving forward, naiinit na ang ating guest na napaka-soft-spoken, no? Pero pag nakikita mo si Secretary, parang kero, no? Tapos, ganyan pala siya ka-soft-spoken. Pero talaga sa trabaho, tingnan naman ninyo. Secretary Wendell, ang next ko po sanang idudulog sa inyo, gusto namin marinig ang sagot ninyo is, ang ating po former President Duterte, yung kanyang Build program, yan po yung one of the more notable and tangible legacies of the administration. What concrete improvements did DBM introduce in budget release, execution, and cash management that sped up project delivery? Ang isasagot ko dyan, napakasimple lang eh. Marching order ni Pangulong Duterte lagi ay to the highest level of trust and confidence. Alam na kung ano ang pangangailangan natin in all the sectors of governance. Siguruhin mo lang na tama ang pag-allocate ng pondo nang sa ganun ay pagpatuloy natin ang ating naumpisaan at kung hanggang saan tayo makakatapos. Do not think beyond my term because we give that to the next president. Focus lang tayo dito sa 6 na taon. At kung ano yung magagawa natin na hindi natin kayang ipagmayabang dahil yan trabaho natin. Ang atin lamang ay makita ng taong bayan na meron tayong ginawa para sa kanila. So, nandyan yung build. Nandyan yung talagang fierce battle against drugs and criminality. Nandyan yung patuloy na pakikipagdialogo sa lahat ng grupo para sa ngalan ng peace and order. At yung estilo ng governance niya ay talagang mahirap gayahin, kumbaga. Makikita mo sobrang prangka na pagkatao na sasabihin niya kung anong sasabihin niya. Dahil kung hindi ko sasabihin yun, hindi na ako si Duterte. Iba na ako. Ako si Duterte, si Rodrigo Roa Duterte. Ganito ako. Kung tatanggapin niyo ako, mabuti. Kung hindi naman, sorry na lang. Ano na sasabihin niya. Ganun lang kasimple. Subalit sa hayagang pagsasaad ng tunay na kaanyuan ng kanyang administrasyon ay nakikita talaga ng taong bayan. At siya mismo nakikita at ginagawa kung ano yung kanyang sinasabi. It's walking the talk rather than simply talk and talk.
At pagdating sa fund management, ang sasabihin niya lang naman, basta kung ano yung kailangan ng bawat ahensya, kailangan matugunan yan. At trabaho ng DBM yan. Huwag kayong hihingi sa akin. Doon kayo humingi sa DBM.